Una po sa ating mga balita, sa harap ng pagsasagawa ng pamahalaan ng kaliwat-kanang job fairs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naitala ng bansa ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero. At ayon pa sa PSA, nabawasan din ang mga Pilipinong naghahanap ng karagdagang trabaho. Si Christian Bascones sa sentro ng balita. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa labor force sa bansa nitong buwan ng Pebrero. Ayon sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority or PSA, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipinong nasa labor force itong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong Pebrero 2024 at 50.65 million noong Enero 2025. Katumbas ito ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Samantala, tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa. Mula sa 48.49 million noong Enero 2025, umangat ito sa 49.15 million ngayong Pebrero 2025. Ito ay may katumbas ng 96.2% employment rate na nagpapakita ng 668,000 na karagdagang Pilipinong may trabaho sa loob lamang ng isang buwan. Sa kabilang banda, umabot sa 11,220 households at 31,261 na individual na may edad 15 pataas ang kabilang sa nasabing survey para sa buong bansa. Malaki ang ambag ng kapanahunan ng eleksyon dahil may mga political organizations ang nagbukas ng oportunidad para sa mga manggagawa. Nakita natin na mayroon na tayong na pipick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, yung mga siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality. But hindi naman siya substantial, may dagdag pero hindi talaga ganong kalaki. Of course, may mga core areas pa rin tayo, like yung ating services sector, yung wholesale and retail trade, particularly yung sa food and accommodation service activities. So mas malaki doon yung increase. While mayroong increases because of the elections season, there are still other areas wherein it also contributed relatively large number of employed persons. Yung manufacturing natin, of course, nagdagdag, but of course, moving forward, we will also be looking at this in the light of the current situation in the world trade. Iniulat rin ng PSA na bumaba sa 10.1% ang underemployment rate nitong Pebrero 2025 mula sa 12.4% noong Pebrero 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho kung saan nadaragdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment, dagdag na 1.1 million para sa mga middle and high profession at dagdag na 151,000 mga trabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Ito ay patunay na patuloy na bumubuti ang sitwasyon pagdating sa labor force sa bansa. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagmamatiyag at pag-aaral ng mga ahensya upang siguruhin na ang paglago ay nararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. Samantala, una nang nagpahayag ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang paninindigan sa pagpapabuti ng uri ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino matapos lumabas ang pinakabagong labor force survey na bumaba ang underemployment rate sa bansa. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.